So, magandang buhay ulit mga kachamba. So, balik na naman tayo dito sa yung sinimulan nating topic tungkol sa sasakyan, pagbili ng sasakyan o paano ka mag-decide kung kailangan mo na ng sasakyan. So, yung magiging topic natin ngayon, yung pinakamurang pwede mong mabiling sasakyan. Pag magsisimula or first time mong bumili ng sasakyan tapos hindi ka naman milyonaryo, wala ka namang malaking savings pero may pangangailangan ka na sa sasakyan, so first choice mo is yung Suzuki Carry. uh, Doon ka na mag-decide kung yung pinakamurang posibleng makikita mo o yung maganda na yung kondisyon, medyo pricey yon. Yung pinakamura sigurado maraming sira yun, so doon ka na magde-decide kung alin ba doon yung kaya mo. So sa pag decide mo na yun, halimbawa nag-decide ka doon sa pinakamura, sigurado mapapagastos ka din doon, or kung halimbawang tawag nito, kung marunong ka naman or may konting ideya ka, advantage mo doon, mapagpraktisan mo siya, mura lang, mga parts noon mura lang, pag nagkamali ka, halos kayang-kaya lang ng bulsa. So, ayun, magandang choice yun. Tapos sa pagdodrive, syempre bagong bili ka ng sasakyan, so sigurado ah, magkakaroon ka ng pagkasagi ng mga bagay-bagay. Halimbawa, masagi mo yung gate nyo, yung corner ng gutter, mga ganun, mga center island. So, mangyayari at mangyayari yon. So, wag mo lang isagi dun sa mga brand nyo, kawawa ka dun. So, mas piliin mo nang isagi sa pader, sa gate o sa center island, saan man dun. Wag mo lang isagi sa mga mamahaling sasakyan para safe ka. So, habang sa tuloy-tuloy mong pagmamaniho nun, unti-unti mo nang ma-adjust yung pagkalkula ng katawan ng sasakyan. Pero syempre, pagka nagpalit ka ng sasakyan, talagang maninibago ka uli doon. Expected yun. Kasi bawat sasakyan, iba-iba yung katawan nun. Kaya pero mas magandang nakapag-practice ka na doon sa nakapagdala ka na halimbawa ng carry, 4 to 5 years, mga ganun. Yun yung nangyari sa akin eh. Unang sasakyan ko, Suzuki Carry, nabili ko 38,000. Van ng pick up yon. So, ayun, doon ako natuto mambutingting. Naging kargahan yun ng sound system. Malaki pa yung sound system ko dati, na nasa may apat na 18 ako, tapos anim yata na di 12 na mid high. So yun yung dati yung kinakarga ko. Ngayon nag-concentrate na lang tayo sa indoor events, kaya kahit pa paano nag-invest tayo dun sa mamahalin pero may lakas, presentable. Kaya naka-powered SoundLogic 15 tayo ngayon. So ayun, yun lang yung advice natin sa mga gustong bumili na tamang-tama lang yung budget, tapos kailangan talaga nila kasi may kinakarga sila. So first choice nyo, Suzuki Carry. Kung yung mga kinakarga nyo halimbawa medyo yung mga basa or mga basta yung mga hindi maganda pang close na area, ma-develop kasi yung mga amoy-amoy doon pag halimbawa nag Suzuki Carry van ka tapos laging basa yung kinakarga mo, medyo hindi siya advisable. So pagka ganun yung kinakarga mo, maganda yung kunin mo yung pick up ng Suzuki Carry na second hand, third hand, o basta tumatakbo, maganda papel. Pero kung yung mga kinakarga mo masila naman sa ulan, hindi dapat mabasa, doon ka naman sa Suzuki Carry na van naman para palaging sarado. So, safe yung kinakarga mo. So, yun lang yung advice natin ngayon tungkol sa second hand na sasakyan, tungkol sa pagbili nito, pagbili ng mga sasakyan. Hindi pala ito, tinuturo ko to. Ito pala yung naging props natin, kaya nasimulan natin itong series of contents na tungkol sa pagbili ng sasakyan. So, ayun guys, happy hunting dun sa at good luck dun sa magiging first car nyo kung sakali mang nag-decide kayo. Basta piliin nyo yung maganda yung papel, yung ano yung magandang papel, yung
yung may rehistro, ah, pwedeng ma-renew, yung ganoon, tapos halos stable yung takbo. Siyempre pag bumili ka, dapat mag-test drive ka, tumawag ka ng maaasahan mong mekaniko para magiging safe yung magiging investment mo. Halimbawa dun sa akin na bumili ako 38,000 yun. Wala akong dinalang mekaniko, may dinala lang ako medyo may alam din. So ayun, medyo okay naman yun. Nagamit natin yun ng halos 5 to 7 years yata yung gamit natin yung una nating carry pick up yun. Kulay dilaw yun dati. So maraming napagamitan nun. So hindi tayo logi sa 38,000. Natuto pa tayong magbuting-ting ng halimbawang yung brake noon, nabuksan ko yung brake master noon, nakapagpalit ako ng starter noon, nakapagpalit ako ng tawag nito, carbon brush ng starter. Basta maraming nagalaw natin doon, hindi lang tayo nakapagalaw ng clutch sa transmission, hindi tayo nakapagalaw ng transmission noon. Yun yung balak ko dapat galawin, kaya lang hindi naman kailangan. Hindi naman dumating sa punto na kailangan mong buksan yung transmission, so hindi natin nagalaw yun. Yun lang yung yung starter, yung mga battery, nakailang palit tayo. Hindi naman na bali yung free na yung dalang basit battery kasi noon medyo luma pero malaki. So matagal din bumigay yon, tapos nakabili tayo ng hindi ka pala tayo nakapagpalit ng battery nun. Yung battery nun yun tumagal yun ng kasi magandang klase yun na maintenance free na battery. Hindi tayo nakapagpalit nun. So ayun lang guys, basta pagka bumili kayo, isipin mo yung pangangailangan nyo, yung kakayanan nyo, kakayanan ng bulsa nyo, kakayanan yung magbuting-ting. So yun yung mga i-consider nyo. Yung mga papilis, syempre kung hindi nyo masyadong alam yon, humanap kayo ng marunong tumingin para doon sa mga papilis para maging safe yung investment nyo, hindi masayang. So ayun guys, magandang buhay.